Praise God. Psalm chapter 13. Babasahin po natin yung buong verse. Kung makita natin, sa pagbabasa natin, ano ba to? Parang biglang iba yung tema. But, of course, this is the Word of God for us today. At tignan po natin kung ano yung mensahe ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Psalm chapter 13, verse 1 to 6. How long, O Lord, will you forget me? Forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Babasahin ko po yan sa Tagalog habang inihintay natin yung ating PowerPoint. Hanggang kailan? Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Broken-hearted. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag mong hayaang mamatay. Lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagkabagsak ko. Nanalig ako sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Bakit ganyan ang tema ng ating scripture for today? Di ba pag-ibig ang susi ng lahat? Bakit si David? Ito po ay awit ni David na tinatawag pong a psalm of lament. May iba't ibang uri po ng mga awit or psalm, a psalm of praise, a psalm of gratitude, but this is a psalm of lament. Anong ibig nating sabihin sa Psalm of Lament o awit ng panaghoy? Diba? Meron pong dalawang view about this chapter in Psalm. Maaring ito daw po ang panahon na kung saan ay tinutugis ni Haring Saul si David at si David ay talagang nagtatago. Tinutugis ni Saul, si Haring Saul si David dahil nais niya siyang patayin. Sapagkat na-insulto ng lubos si David sa mga kinakanta ng mga tao na sinasabing, Saul has slain hundreds, but David has slain thousands. So naglagay ito ng inggit ng galit. So ang puso po natin ay isang lalagyan ng iba't ibang uri ng emosyon. Na bagamat ang Diyos ay nilikha tayo ng punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig, subalit maraming masasamang emosyon ang palagi pwedeng pumasok sa ating mga puso. At tayo'y malin lang nito sa pag-aakalang karapatan mo o tama lang naman na maramdaman mo yon kasi ikaw ay taong may puso't damdamin. Ayan. Meron ding isang view, isang pananaw na ang psalm na ito ay nung panahong si Absalom na anak ni David ay nag-conspire sa mga kaaway ni David
at tinutugis si David para patayin. Okay? So meron siyang isang similar situation na yung mga kaaway ni David, tinutugis siya para patayin. At ito yung mga isinulat ni David na kanyang panalangin sa Diyos, na kanyang panaghoy sa Diyos. How long? Hanggang kailan? Alam niyo po, itong mga sulat ni David na ito ay hindi naiiba sa maraming panaghoy o maraming maaring nasasabi o naiisip ng maraming tao. Okay? Nandiyan na ba yung ating yan? Ayan. Nandiyan na pala. Salamat naman. Thank you, Lord. Kanina po ay nag-off-air tayo kasi kailangang ma-restart para yung sa baba ay magkaroon sila ng audio. Pero nandyan na siya ngayon. Pakicheck na lang po baka yung mga naka-online ay naligaw para pumasok po sila ulit. By the way, purihin po ang Diyos sapagkat meron tayong LED. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. At alam niyo po ba kung magkano itong nasa ating harapan? Ito po ay ilalagay sa taas. Nga lang aayusin pa yung paglalagyan. Ito po ay 1.1 million. And God has been increasing and blessing our ministry. Amen? Praise God. Hallelujah. But, you know what? Para lubusan pong mapagpala yung ating gawain, meron po tayong mga kapatiran sa ibang church that this is their business. Silang kusang pumunta dito, silang kusang nag-offer. Wala tayong 1.1 na pambayad po dito. Subalit, they have given us, very reasonable na terms. Nag-down payment po tayo ng 300,000 and every month, 33,000 for 2 years. Amen? Sino ba ang magbebenta ng 2 years mong babayaran? God's favor. Amen po? Amen. Because God really wants to bless us kasi actually, material na bagay lang po yan. No? Pwede namang walang ganyan. Pero si Lord, gusto niya meron tayong ganito. Amen? Tayo po ay nagkakaloob, tayo tumutulong upang patuloy pong pagandahin yung ating church at patuloy pong akayin yung mga kaluluwa. Amen? Para pag may pinalabas tayo dito, yung kulay dyan sa TV na nandyan, pareho dito. Di ba malabo na po, ano? Malabo na, hindi na. Bakit niyo ako tinitwinkle-twinkle? Ayan, ganyan po talaga pag may bagong gamit. Siyempre, nilalapat. Ano? Kaya nga, God is good, no? Sapagkat once this was a dream, but now, ito ay reality na. Amen? Kagaya po ng ating pinag-uusapan ngayong umagang ito, marami sa atin ang maaring magtanong, no? Naitanong nyo na ba sa sarili nyo na hanggang kailan ang pandemic na to? Kailan matatapos ang pandemic na to? Di ba araw-araw nagpe-pray tayo, nagmo-morning watch tayo, 7 days in a week, 31 days in a month? Nananalangin tayo ng kagalingan at upang ang pandemic na ito ay mawala na. Pero hanggang kailan? Naitanong na po ba ninyo yan sa sarili po ninyo? No, hanggang kailan tayo magfe-face mask? No, nakakatagyawat yung mga face mask na to. Okay? So, ang dami pong mga bagay na nandyan sa ating kaisipan, ang daming mga katanungan. When will this struggle, this disappointment, this financial, this difficulty will end? Hanggang kailan ako maghihirap? How long will these health issues persist? Hanggang kailan ko mararamdaman yung karamdamang ito? Kailan ito maggagaling? How long will the difficulties in relationship lasts? Hanggang kailan kami magkakasalungatan? Hanggang kailan kami magpaparingganan? Hanggang kailan kami magpapasensyahan? Maaring yan ay mga tanong,
ng ating kaisipan. How long will it take me to get over this loss? Hanggang kailan ko malalampasan yung bagay na pagkawala sa aking buhay? How long will this intense temptation last? Hanggang kailan ko lalabanan yung matinding tuksong ito sa aking buhay? How long will I overcome over addiction? Yan po yung mga katanungan na maaring kahit Heart's Day, meron sa atin heartbroken. Meron sa atin hindi maramdaman yung tunay na kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso sapagkat merong mga panalangin, merong mga hinihiling sa Panginoon na hindi pa natatanggap. Meron siyang sitwasyon na napakahirap. Meron siyang karamdaman na napakasakit. Meron siyang mga pagkakagastosan na napakalalaki. No? But of course, alam natin that lahat ng mga bagay pong nangyayari sa atin ay merong kadahilanan. Sabi nga po madalas na binabanggit sa ating pulpito, unless that we have learned the lesson behind every problem, hindi talaga natin makikita yung tagumpay sa kabila noong problemang yon. Maaring nandyan pa rin yung mga babayaran mo, pero tignan natin, paano tayo magre-respond. Ayoko pong mag-advance, Okay. So, maaring isipin ng iba na baka nakalimutan na ako ni Lord. Bakit siya palagi siyang nagte-testimony? Bakit siya palagi siyang merong patotoo? Pero ako hanggang ngayon wala pa rin akong ma-testify. Okay. There are times that we can't sense God's presence. Every day we wrestle with our thoughts. It seems that we are losing the battle. Yung everyday, yung isip mo, parang nakikipaglaban ka sa isip mo. Totoo ba o hindi? Totoo yata. Kaya nga po, napakahalaga na tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Napakahalaga ng yung mga salita ng Diyos na ating naririnig ay minemeditate po natin, minememorize natin at pinapaniwalaan po natin. Kasi kung hindi, talagang mapupuno ka lang ng walang katapusang pag-iisip without even knowing the solution. Ang solution po ay nasa salita ng Diyos. Bakit nag-struggle ka sa kasalanan? Diba? Bakit ka nahihirapan? Kasi hindi ka umaalis. Tama po ba? Yan, makikita natin yan sa salita po ng Panginoon. At parang ikaw ay palaging talunan. Sino po sa inyo ang nakapag-isip na I am a failure? Buti naman ako lang. Buti naman hindi nyo naisip yun. No? Minsan naisip mo, hindi ko yata ito kaya eh. Hindi ko yata ito may pagpapatuloy eh. Diba? Hindi ko yata malabanan yung sarili ko kasi si sarili ko, malakas. Ikaw na ang malakas. Yung gusto mo na lang ang malakas. Yung gusto ni Lord, diyan ka muna. Diba? Minsan naiisip mo, mas matinding sundin mo yung kaisipan mo. Kailangan ko lang naman itong mapagdaanan, pero ang pagdaan mo, nandun ka na, hindi ka na umalis. Hello? Diba? Parang yung Word of God, wala nang effect sa buhay mo. Parang hindi ko na kaya. Parang si Lord hindi ako tinutulungan. Ito po yung mga panaghoy ni David. How long? Hanggang kailan? Ako po, meron din akong mga panalangin na hanggang ngayon, wala pa siyang katugunan. But I keep on praying. No? So, babasahin ko lang po uli itong mga panaghoy ni David na makaka-relate tayo. Okay?
na hanggang kailang magbabago ang ating sitwasyon. Kaya hanggang kailan magbabago ang sitwasyon ng ating buhay upang makita ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Wala pong mananampalataya na pagtanggap niya sa Panginoon ay kaagad na siyang mananagumpay. Merong journey po yan. Okay? Just like David here. Sige, hindi ko na siya babasahin. Just like David. David is a man after God's own heart. Sapagkat si David, nung kanyang kabataan, habang inaalagaan niya yung kanyang mga tupa, siya ay nandoon nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Siya ay nandoon nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. The Lord is my shepherd, He meets all my needs. He leads me to the valley of death. Ayan ang awit ni, narinig ko siya. Nilagyan ko lang ng, yun po yung mga awit ni David. Subalit, si David na after God's own heart, ay napunta dito sa sitwasyong itong nagtatanong sa Panginoon. Subalit sa kabila ng kanyang mga pagtatanong, ang sabi niya, how long? Na yung aking mga kaaway, magyayabang sila at sasabihin nilang, talunan siya. He's a failure. He's a loser. Loser. Diba ayaw nating nasasabihan ng ganyan? Gumanon lang sila sa atin, loser daw ako. I'm chacha. Lumanitan ikay si Ogie Alcacid. I'm chacha, loser. Anyway, ayaw nating naririnig na sinasabihan na tayo talunan. Subalit minsan sa sarili natin, nararamdaman natin yan. Si David dito ay ibinuhos ang kanyang puso. Alam niyo po, sa ating mga pananalangin, yan ang paraan para maibsan yung ating mga nararamdaman. Okay. So dito po makita natin, biglang merong buwelo si David. Ang sabi niya dito, sabi niya, baka sabihin ng mga kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y nagyabang dahil sa pagkabagsak ko. Diba, meron tayong ganyan, Lord, sagutin mo na yung prayer ko, Lord. Baka sabihin ng mga yun, born again niya pa mo. Tapos nangyari sa kanya, Lord, sagutin mo na yung prayer ko. Now na, Lord, now na. Pagsistida ako. No? Parang si David, baka sabihin nila, magyabang sila, talunan. Pero ang sabi po ni David, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. After niyang ibinuhos, nakita niya ang Diyos, ang paraan ng Panginoon. So dito, makita po natin, how do we respond? Paano tayo tutugon sa mga kagayang sitwasyon na yan? Palagi kang nalilimitahan, napipigilan, sapagkat parang walang katugunan o walang katapusan ang iyong mga problema o kaya yung mga inaasahan mo. Lahat po ng gising magsabi ng amen. Amen. Huwag niyong isipin ng kadate niyo, nandun lang yan. Intindihin natin yung date natin sa Panginoon. Sapagkat sa umagang ito, lahat ng broken-hearted ay pagagalingin ng Panginoon. Pagagalingin ng kapangyarihan ng Diyos. Maaring hindi ka man nakafocus sa problema ng puso mo. Maaring wala kang boyfriend, wala kang girlfriend. O maaring gusto mong mag-boyfriend pero lalaki ka pala, bawal. Gusto mong mag-girlfriend pero bawal, babae ka. Gusto mong mag-boyfriend pero hindi pwede, may asawa ka. Gusto mong mag-girlfriend, hindi pwede, may asawa ka. Alam niyo po, nung nandun kami sa Bolinao last week, habang kumakain kami, meron akong narinig na kanta, sabi niya,
Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Naririnig ko po, hindi ko yun naiintindihan eh. Pero katabi ko yung radyo. Sabi niya, kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, yung sasabihin kong mahal na, ay, sabi ko kay Pastor, makanya pala yung kanta ngayon eh. Gusto niyang mangaliwa. Kaya siya hirap na hirap. Hirap na hirap yung kanyang damdamin. That's so miserable. Diba? Alam niyo po, matatanggal yung lahat ng miserableng damdamin kung itutuwid natin yung buhay natin. O, paborin mo na eh, nakapin malaya. Nagpumili ka na nga eh. No? Kaya nga, mga kapatid, tayong lahat na may asawa, tayong lahat na merong yung mga may boyfriend o girlfriend. Kaya nga, sa mga kabataan, ito po yung sinasabi natin. Ano lang po ito, sidetrack ng konti. Pag ikaw ay single, you pray to the Lord. Okay? Lahat ng nakakarinig, makinig, mga kabataan. Pag-pray mo nung nino, basta-basta maglolo ka hanggang nino. Okay? Be sure, ito'y galing sa Panginoon para hindi sa, di ba, narinig natin si Ate Joy kahapon, iba yung kanyang pananaw. No? Na kung sino yung niligawan mo, at ikaw ay nalid ng Panginoon, magpalid ka kay Lord, at pag sinagot ka, kahit hindi mo na kailangan yung proposal, ba't hindi naman ako hadlang sa inyong mga kalagayahang mag-propose? Okay lang yan. Meron tayong bagong engage. Ayan, si Kenneth, bagong engage. No? Pero, ibig sabihin no, niligawan mo, sinagot mo, siya na yon. Huwag nang paiba-iba pa. Diba? Kaya nga, pag nag-asawa ka, kahit lumabas man yung dalawang sungay at dalawang pangil dyan, alam mo, binigay sa'yo ni Lord yan, pagpapasensyahan mo, mamahalin mo. Amen po ba? Amen. Lahat ng nakarinig, magsabi ng amen. Sapagkat, ikaw din may buntot. Nagbibiro lang po ako. So of course, wala po tayong mapangil at sungay. Pero meron tayong mga pangit na ugali. Tama ba? Pero wag tayong manatili sa pangit nating ugali. Kaya nga tayo ngayon merong relasyon sa ating Panginoong Hesus upang unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Amen po. Parang yung maiksi ko, mapapahaba ako dito. Alam niyo po, yung 26 years namin ni Pastor, ang daming mga exciting adventures in our relationship. Na at 26 years, we're so in love. Totoo. Kasi yung kaya mo ng pagpasensyahan, yung irrationalization o yung pagiging parang hindi, yung irrational, yung hindi mo maintindihang ugali ng asawa mo at yung hindi niya maintindihang ugali ko, ay kaya mo nang intindihin. At habang ikaw ay nag-iintindi, unti-unti, nagbabago ka at nagbabago siya. Kaya nga kahit kayo ay may edad na, you will remain in love with each other. Amen? Kaya nga po pag-uwi ninyo mga kapatid, no? Yung inyong asawa, hawakan nyo sa kamay at sabihin mo, my pledge of love cannot. I love you. I love you, my dear. I love you, my sweetheart. Mahal kita. Kahit ganyan ka, mahal kita. Diba? That's reality. That's a reality. Na merong mga bagay na hindi pa ganon kaayos sa atin, pero minamahal. At tayo ay magiging tapat sa bawat isa. Ganun po ang nangyari kay David. No? Bagamat meron siyang mga nararamdaman na katanungan o pagkatakot o pagkatalo sa kanyang isip, pero ang sabi niya, nananalig pa rin ako sa iyong wagas na pagmamahal. Amen? Babasahin ko siya. Sabi niya, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. So, 4 na bagay ang gawin natin on how to respond
Paano tayo tutugon sa mga panahon na parang ang tagal-tagal na ng panalangin na to? Alam niyo po, meron akong nabasa na kwento ng mag-asawa. Yung asawang babae ay mananampalataya. At pinagpipray niya yung kanyang asawa na maging makasama niya sa pagsamba sa Panginoon. Subalit, mahabang panahon, no? Ay mag-isa siyang dumadako sa church until after 37 years. After 37 years, yung kanyang asawa'y nakasumpong at nakakilala sa Panginoon. And every day, yung asawa niya ay excited sa Panginoon at excited siyang pumunta sa church. Okay, 37 years. Kaya nga pag sinasabi mong, oh Lord, pabulang ko na yung pag-pray. Hindi mo ako pinapakinggan, Panginoon. You're unfair, my Lord. Isang buwan pa lang, sige pa. Diba? Ito yung response ni David. Number 1, keep on praying. Amen? Do we know how to pray? Pray. Makipag-usap sa Panginoon. Mag-commune sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon yung mga laman ng puso mo para maiwasan mo ang pagiging marites at marikon. Excuse me. Diba? Minsan kasi, pag yung laman ng puso mo, hindi mo na ilalabas mo na lang, hahanap ka ng magko-confirm. Hahanapin mo si marikon. Para ikaw ay magiging marites. Latest. Confirm. Yan. This time, yung pagiging marites mo, you will testify about Mare. Testify ka na about the goodness of God. Amen? Kaya nga, every day if we are praying, we are saying the issues of our hearts to the Lord, naiibsan na yung bigat ng puso mo kasi si Lord, alam mo, He will take care of everything. Amen? Kahit pa yung ugali ng kapitbahay mo o yung ugali ng asawa mo, ng anak mo, sabihin mo, Lord, pagpalain mo yung asawa ko, pagpalain mo yung anak ko. Kaya nga, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng tamang mga panalangin. Amen? Or pwede mo, oh Lord, ganyan ang ugali ng binigay mong asawa sa akin. Pwede bang palitan? Sasabihin ni Lord sa'yo, anak, palitan mo ang ugali mo. Huwag mong palitan ang asawa mo, palitan mo ang ugali mo. That's true. Amen? Amen. Sabi nga, kung gusto mong magbago, yung tao sa paligid mo, mauna kang magbago. Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Amen. Wow, praise God. May pag-asa ang bansang Pilipinas sapagkat merong mga taong handang magbago para sa Panginoon, para sa minamahal. Lilipas din. Yan po ang aking title. This too shall pass. Lilipas din yung mga problemang kinakaharap po natin yan. Amen? Kaya nga po kagaya ni David, let us keep on praying. David continues to cry out to God, look on me and answer me, O Lord my God. Give light to my eyes. He pours out his heart to God. Don't give up on praying. Amen? Even when it seems God is not present. Kahit na parang wala naman si Lord, parang hindi ko nararamdaman si Lord. Hindi ako nangingilabot. Parang walang bumubuhos na malamig sa akin. Wala naman nata si Lord. Kapatid, faith is the substance of things not seen and the evidence of things is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ibig sabihin, yung pananampalataya, hindi mo yan nakikita.
Kaya nga bilang tayo ay mga anak ng Diyos at mananampalataya, we live by faith. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, alam natin nandyan siya. Alam natin nakikinig siya. Kahit yung pakiramdam mo, parang wala siya. Pero ang totoo, ikaw ang nawawala. Siya palagi siyang nandyan. Amen po? God is always present. Ang problema nga lang, tayo ang lumalayo sa presensya ng Panginoon. Subalit, pag natutunan natin yung palaging nananalangin araw-araw, dumudulog sa Panginoon, kung ano man yung gagawin mo, kung ano man yung sasabihin mo, makakaasa ka na ang Diyos ang siyang kikilos. Eventually, makikita mo, wow! Diba? Tapos na pala. Answered na pala. Nalampasan ko na pala, lumipas na pala, naging matatag pala ako sa gitna ng mga pagsubok na ito. Ito po yung, pakikuha po yung isang upuan. Yan. Ito po yung common na illustration ng faith. Ha? Ganito po tayo mabuhay sa pananampalataya. Okay. Ito upuan. Anong gagawin natin sa upuan? Uupuan. So magko-compute pa ba ako ng aking 75 kilos? 75 kilos ba ako? Kailangan ko mag-diet at exercise. Para uupo ako dito at sasabihin kong baka bumagsak ako dyan. Magko-compute pa po ba ako? Hindi. Di ba? Sino po sa inyo compute muna bago umupo dyan? Baka 100 kilos kayo. Kaya ba ako nito? Hindi. Ang gagawin ko kasi yan, upuan. Di uupo ako without even thinking na ako ay babagsak. Amen po. Okay. So ganyan po tayong mabuhay sa ating pananampalataya na habang tayo nananalangin sa Panginoon, we are resting in the presence of our God, knowing that His power will carry us. Yung kamay ng Diyos ang may hawak sa buhay natin. Na kapag tayo'y umupo, paresko. Pag pagod ka, pag umupo ka na, wow, sarap umupo, di ba? Masarap palang umupong nagpe-preach. Okay, tayo na lang ako para makita ko dun sa likod. So yun yung pananampalataya natin mga kapatid. Pag nag-pray tayo, we will rest everything to the hand of the Lord. To the power of our God. We will rest our minds and our hearts in the hands of our Lord. Kaya nga si David, binuhos niyang lahat. Oh Lord, how long, how long? When, God, when? Kailan, Lord? Kailan matatapos ito? Pag binigay mo kay Lord, tapos, Lord, yung prayer ko, I believe you are answering it. Salamat. So everyday pa nagpe-pray, Lord, salamat. Yung pinagpe-pray ko, alam ko, tutugunin mo. Sa susunod, Lord, balo ko, tugunan mo itang prayer kong ito. Lord, alam ko, ibibigay mo sa akin yung panalangin kong yun. Lord, alam ko, magiging mas malakas ako at mapaglalabanan ko yung lahat ng uri ng tukso. At hindi ako mahihiwalay sa iyo. Alam niyo po, communion with God shows our loyalty to Him. Communion with God shows our faithfulness to Him. Na kahit anong mga pagsubok sa ating paligid, kahit anong problema sa ating paligid, tapat pa rin tayo. Amen? Yung asawa natin, pag may nagagawa sa atin o meron tayong ayaw sa kanya, no? Ano ang tendency? Hindi ka magsasalita, di ba? Hindi mo siya kakausapin. Or kaya, ano ka na lang, silent na lang, di ba? Pero pag nilampasan mo yung, kwento ko lang, nung Friday, dahil maghapon po kami ni Pastor, medyo napagod ako sa kakasulat. Sulat. Ulit-ulit, sulat. Tapos, maaga ako nagising. Sabi ko, pag uwi namin, sabi ko, dear, bukas, kahapon, meron conference po doon sa isang church. Sabi ko, hindi mo na ako sasama bukas. Stay muna ako sa bahay, pahinga lang. O sabi niya sa akin, sige,
Total, hindi ka rin lang sasama sa akin. Mag-prepare ka na, ikaw mag-preach sa Sunday. Paano ako magpapahinga? Oh dear, ayaw mo ako magpahinga. Sabi ko sa kanya. Ay, sorry, sabi niya sa akin. No? Bumaba siya sa sakyan, at nahiga siya doon sa upuan, yung kawayan. Natulog siya. Ako doon, nag-iisip-isip ako. Friday na ngayon, bukas, Sabado, wala pa akong ipipreach. Binigla ako ng asawa ko. Oh. Pero alam niyo po, habang nagpipray ako, nagbabasa-basa ng aking mga devotion. Ito po yung devotion ko, Di ko naman siya mantiis, syempre. Si Mr. Pogi, titisin mo. Nung magising na siya, naupo ako doon sa tabi niya, bisahang kape, bisahang kaye. Itang menaro ko po, ne. Ay, hindi ko na ma-stand yung hindi ko lang siya kakausapin. Hindi ko na ma-stand. Because of God's grace. Dati, kayang-kaya ko yan kahit isang linggo. Hindi ako magsasalita. Dati kaya ko yan. Nung mali pa yung puso ko at isip ko. Pero dahil, sabi ko, everyday, ito yung kaisipan na nilalagay namin ni Pastor sa aming isip. Mahal ko to, bakit ko siya sasaktan? Mahal ko to, bakit ko siya bibigyan ng hard time? Mahal ko to, bakit hindi ko siya patatawarin? Mahal ko to, bakit hindi ko siya tutulungan? Yun po ang pumasok sa isip ko eh. Mahal ko siya, kailangan ko siyang tulungan. Kahit na pagod yung katawan ko, kailangan kong gawin kung anong pinapagawa niya sa akin. Hindi ko niisip na kinokontrol niya ako, hindi. Naintindihan po natin. Kaya nga po yung communication, napakahalaga. Kapatid, kung sa buhay mo, sinasabi mo, mahal mo si Lord, pero hindi mo naman siya kinakausap. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo, malamyana. Diba? Kaya nga, let's keep on communing with God. Paggising natin sa umaga, kausapin mo sa Lord. Lord, salamat. Yung magandang umagang ito, ibinigay mo sa akin. This is the day that you have made. I will rejoice and be glad. Salamat, Lord. Lord, tulungan mo ako sa buong maghapon na to. Lord, yung mga anak ko, tulungan mo sila. Lord, lahat ng gagawin ko, yung mga cell group ko. Diba? Then, take time to be silent and listen to God. Read the Word of God. At mangungusap si Lord sa'yo through His Word. Ang sarap ng pakiramdam na habang binabasa mo yung salita ng Panginoon, nangungusap siya sa'yo. Para kang na-energize na kahit hindi ka uminom ng cobra, lumalakas yung katawan mo. Kahit hindi ka pa kumain ng apple at ng banana, lumalakas ka. Alam niyo po, yung pampahappy daw yan, no? Banana and apple in the morning, kain ka nyo dyan para yung energy level. Pero iba yung energy ibinibigay ng pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God. So let us follow the example of David. Siya talagang punong-puno na siya ng pigati sa puso niya. Papatayin siya. Imagine kung si Absalom ito, anak niya to, nahanap ka ng anak mo para patayin ka? Wow! That's so miserable! Hanggang kailan ako magtatago? Pero nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Amen? So ano man po yung katanungan nyo ngayon sa umagang ito, ano man yun hinihiling mo sa Panginoon, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang manalangin. Pakisabihan may Lord. Ne? Hanggang pang pagkamalyanda kang kebalagan tornilyo. Kausapin mo sila. Hindi naman kagaya ng habang mamalengke ka. Alin naman pong makanitan Iba yun. Yung mga panahon na, yung mga pause moment mo, kinakausap mo si Lord. Alitang habang magkanya, oh Lord, sana mura niya mo po. Ibiyakan ako, imbang usay wag naman pong ganon. Kawawa naman yung mga nagtitinda. Okay, so I believe you know what I'm saying. So continue. Kahit na hindi mo nararamdaman.
Lord, wala ka na. Sige, mag-pray ka, Lord. Lord, alam ko, nandyan ka. Alam ko, nandyan ka. Sabi pa ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Pagpalain mo ang Diyos, aking kaluluwa. Even hindi mo nararamdaman, even nasasaktan ka, nandyan, lalong nais kang tulungan ng Diyos. Pag ikaw ay nasasaktan. Pangalawa, keep on trusting. Manatiling nagtitiwala sa Panginoon. Anong 3? Ay, nasaan na ako? Number 2. Number 3. Number 3 na ako. Ano bang nangyari sa akin? Number 1 is keep on praying. Number 2 is no. Yan, oo. Keep on trusting po yan, ha? Keep on trusting yan. Na po, yan. Keep on, yan yung pinaka-heading niya. Keep going, tapos keep praying, keep trusting, keep rejoicing, keep worshiping. Yan po. Keep on trusting God. Magtiwala ka pa rin kahit hindi binigay. Alam niyo po, ito, review ko sa inyo yung sagot ng Panginoon. Yes, no, and wait. Okay? Pag hindi ibinigay ni Lord, pag no, hindi talaga nararapat para sa'yo. Intindihan tayo po. So pag sinabi mong, hindi tinugon ni Lord yung prayer ko, hindi pa nararapat sa'yo. Halimbawa, kagalingan. Nagpray ako na hindi ako maoperahan. Okay? Ilang buwan, nagpipray kami, hindi ako maoperahan. Pero nung day before na maoperahan ako, nag-ask ako kay Lord. Hindi ako nag-ask na nagtatampo, hindi. Alam ko, pag hindi ibinigay ni Lord, merong purpose. Amen po? Merong purpose. Lord, sabi ko, Lord, bakit po ako maoperahan? Okay? Then natulog na ako. The next day, nilinis po ako. Nalinis yung aking colon. And pangalawa, meron tayong isang pastora na grabe na yung kanyang breast cancer at maooperahan siya yung araw na yon. At hindi siya maoperahan kasi wala siyang dugo. Ako po, pinaghanap ako ng dugo ni pastor. 6 hours, napunta siya ng Bulacan, ng Angeles, kung saan-saan para humanap ng dugo. Nakakuha siya ng 4. At ang ginamit sa akin, 2. At nung umakyat yung ating mga kapatiran, maoperahan si Pastora Emily na kailangan niya ng dugo pero walang dugo, hindi kailangan ng mustard. Meron siyang dugo. Sige. So sabi ko, Lord, that's it. That is your purpose. That is your purpose. Minsan, parang hindi mo, ba't makanyan? Ba't kailangan meron? Basta yun yung kaparaanan ni Lord. Amen. Merong purpose si Lord. Pag yes, of course, yes. It's good. Pag parang hindi pa panahon, maghintay ka lang. Amen po. Kaya magtiwala ka. Habang ikaw ay naghihintay, nagtitiwala ka. Amen? Kagaya nung isang matandang babae na yon, for 37 years, she kept on praying, she kept on asking God until such time nakaranas ng pagliligtas, kapatid. Kaya nga yung mga mahal natin sa buhay na pinapanalangin natin, huwag tayong bumitaw. Kahit nabaligtad yung ating nakikita, huwag tayong bumitaw. Magtiwala tayo sa Panginoon na ililigtas sila ni Lord. Makakilala sila sa Panginoon. Magbabago yung kanilang buhay. Magbabago yung ating mga buhay. Amen po? Hayaan lang natin na palagi nating sundin kung ano ang kalooban ni Lord. Let's keep on trusting. Keep on trusting. Magtiwala ka lang kay Lord. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, magsabi ng Amen. But I trust in your unfailing love, ang sabi ni David. I've thrown myself headlong into your arms. Sa The Message po yun, no? Sa The Message, yung I've thrown myself into your arms. Yun yung pagtitiwala niya. No? Isang picture ng pagtitiwala ay yung you throw yourself in the hands of God. Ilagay mo yung sarili mo sa kamay ng Diyos.
It is relatively easy to have faith when things are going well. But the test of faith is when things do not appear to be going well. Napakadaling magtiwala kay Lord kung lahat smooth sailing. Pero pag pangit na yung nangyayari, parang sinasabi mong, Lord, totoo ka ba? Hindi naman yata eh. Parang yung na-experience nila Kuya Eric, si Ate Lay, yung anak nila, no? Ilang months si Hope? 2 months, no? Parang, oh Lord, binigay mo na rin lang. 2 months na, wag mong kunin. Lord, wag mong kunin. Pero whatever the purpose of God is, let His will be done. At yung mag-asawa lalong naging matatag sa Panginoon, kahit na masakit. Amen. Kahit nasasaktan ka kapatid, basta sundin mo kung ano ang nais ng Panginoon. Ang daming mga mananampalataya nagtatampo sa Diyos. Subalit sa kabila nun, hindi nila kasi alam kung ano ang plano, kung ano ang layunin ng Diyos. Alamin natin, what's the purpose? What is the purpose of God sa sitwasyon na to? Alam niyo po, the Lord wants us to depend on Him. Gusto ng Diyos palagi tayong nakadepende sa Kanya. Huwag tayong maging mayabang. Kahit na yumaman tayo, kahit na malakas tayo, huwag tayong maging mayabang. Ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Pwede niyang kunin. Pwede niyang dagdagan. Pero let's keep on trusting Him. Amen? Amen? So magtiwala. Kakapatid, kung meron kang sitwasyon sa umagang ito, trust God. Trust God, He will heal you. Keep on loving Jesus. Keep on serving Jesus. Mahalin mo si Lord. Bago mo mahalin kung sino-sinong taong gusto mong mahalin, baka mahalin mo ang Diyos sapagkat ang tao, mabiguman tayo sa Kanya, pero ang Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Amen? Maging malapit tayo sa Panginoon. Talikuran natin yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kataksilan sa ating Panginoon. Amen. At maging sa ating mga kapwa. Praise God. Pangatlo na. Keep rejoicing. Keep rejoicing. He does not rejoice in the trials, but in God's salvation. I rejoice in God's salvation. Ang sabi po ni David. Sabi niya, but I trusted in your mercy, my heart shall rejoice in your salvation. Kaya nga, pag may problema ka, diba, palagi natin yung, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Hindi tayo nagre-rejoice. Ang bigat ng problema ko. Salamat Lord, ang bigat ng problema ko. Hindi po. Hindi ka nagre-rejoice dahil mabigat ang problema mo. Nagre-rejoice ka kasi isang pagkakataon ito para lalo kang maging matatag, para lalo mong makilala ang Diyos, ma-display ng Diyos ang kanyang kalwalhatian at kapangyarihan sa buhay mo. Pero kung ikaw ay, di na ako mag-church, di mo na, beg off muna ako sa church. Grabe. Bakit may ganito? Bakit may ganyan? Bakit maganyan yung buhay ko? Bakit ganyan ang buhay ko? Ganito, ganyan. Ba't siya ganon? Ba't siya ganon? Bakit ako magsasaya? Anong darating sa atin? Anong darating sa atin? Pag pinuno natin ng konsubisyon ang puso natin, ang isip natin, sakit. Diba? Sakit ang darating sa atin. Katigasan ng puso ang darating sa atin. Kaya nga ang sabi ng Proverbs, a merry heart doeth good like a medicine. Both ways, physical, spiritual, emotional. Keep on rejoicing. Amen? Maging masaya yung puso. Pag sinabing rejoicing or joyful heart, hindi naman yung palagi kang hallelujah, habang ikaw, mapalakpak. Hindi po ganon. No? Yung rejoicing, yung puso mo, hindi mo inaalis yung pag-asa, yung kapayapaan, yung pag-ibig ng Lord, palaging nandyan. At yung mukha mo ay palaging merong
Joy. Ba? Alitang. Of course, I know the feeling. Alam ko yung pakiramdam na nang may problema. Malungkot talaga. Malungkot talaga. Do not misinterpret me, no? Malungkot talaga yung may mga mabibigat na, halimbawa na balitaan mo, nung namatay si Pastor Jess, nalungkot tayo. Diba? Nalungkot tayo. But we choose to rejoice in the Lord. Amen? Yung mga bagay na wala tayong control, we entrust them to the Lord. And we will just entrust ourselves. Kaya nga sabi ni David, no, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. At yung kapangyarihan at Espiritu ng Diyos ay isa sa atin upang magkaroon tayo ng palagi ang kagalakan. I know, hindi ganun yun kadali na sasabihin, o sige mag-rejoice ako, pero parang nandun pa rin. Ba't nandun pa rin? Sinasabi ko naman, Lord, I rejoice in the Lord always, but nandun pa rin. You just confess, Lord, I choose to rejoice. I choose to rejoice, Lord. I entrust to you. Ini-entrust ko sa iyo yung problemang ito. Sa iyo na, Panginoon. Lord, yung kasalanang ito, tulungan mo ko mawala. Yan yung mga nagpapalungkot sa atin. Yung mga kasalanan sa buhay natin. Lord, itong kasalanang ito, tanggalin mo, hugasan mo ako. At pag naramdaman mo, ikaw ay pinatawad, nilinis ng Panginoon yung kagalakan, ay mananatili sa ating puso. Sa susunod, meron na namang problema. Yan, napagdaanan ko na yan. God is in control. I choose to rejoice. I choose to trust God. Amen? And number 4 is, keep on worshiping God. Keep on worshiping God. Ang yung nangyayari, lalo tayong sumamba sa ating Panginoon. Ang sabi po ni David, okay, O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. His goodness is running after us. Praise God. Keep worshiping. In spite of everything he has been through, David is able to see the goodness of God. I will sing to the Lord, for he has been good to me. He remembers me, he remembers all that God has done for him. Naalala niya yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya ng Diyos sa kanya. Amen? Sinasamba natin si Lord hindi lang po dahil magaan yung buhay. Sinasamba natin si Lord hindi dahil mayaman ka, pinagaling ka niya. We worship God because He is God. He is faithful in our lives. May answered prayer ka, wala kang answered prayer, sumamba ka sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung isa sa prayer ko, no? Honestly, that every time that we worship God, mula dito sa harap hanggang doon sa likod, talagang nararanasan ng presensya ng Diyos. Nagtataas ng kamay sa Diyos sa pasasalamat. That is my prayer. Yun po, ang ibig sabihin, nais ko ng bawat isa sa atin, maranasan niyo kung gaano kasarap sa presensya ng Diyos habang nagpupuri. Paano kasarap magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. So, wag po tayong mahiya na kung sa buhay natin nakakaranas tayo ng answered prayer, thank God. Sa buhay natin nakakaranas tayo ng pagsubok. Sige, itaas mo yung kamay mo. I rejoice in the God of my salvation. I praise you. I worship you. Anong ginawa doon sa book sina Joshua? Nung yung kalaban nila, yung Canaan, hindi nila mapasok. Tapos maraming mga higante. So anong gagawin natin? Lulusob tayo, patay tayo pag lumusob tayo. No? Makakapal yung pader. Siguro malawak pa yung pader dyan. So paano natin mapapasok yan? Sabi ni Lord, gawin nyo ganito. First day, umikot kayo, mag-worship kayo. Nandoon yung mga may trumpet at kayo'y sumamba. Second day, hanggang 7 araw, mag-worship kayo, umikot kayo doon. 7th day, 7 beses niyong ikutan. At patugtugin niyo yung lahat ng mga instruments. At pagka 7 beses,
Patugtugin, sumigaw ng pagsamba at pagpuri sa Panginoon. At doon, matatalo niyo yung mga kaaway. Anong ginawa nila? Sumunod sila. Hindi nila sinabing, Yahweh, anong pinapagawa mo sa akin, sa amin? Anong magagawa? Pero sumunod sila kasi naniniwala sila, nagtitiwala sila sa Diyos. Ginawa nila yon at naguho, biglang naguho. Sapagkat kapatid, sa buhay natin, ang kumikilos, kapangyarihan ng Diyos pag nagtitiwala ka. Amen? Kaya nga, magpuri tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. He can work to those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chain that seemed to bind you serve only to remind you that they'll drop powerless behind you when you praise Him. Amen? Pag sinamba mo si Lord, hanggang at syuka kitang banyo, at syuka king kusina, at syuka king kotse mo, samban may Lord. I will bless the Lord. May mabigat kang problema, you bless the Lord. You bless the Lord. David here, ito yung kanyang sitwasyon, pero ang sabi niya, I will sing to the Lord, for He has been good to me. Aawit ako sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa akin. Mga kapatid, have you experienced that? That when you worship in the Lord, yung focus na focus ka, then you will be lost in His presence. Yung na-experience na po ba yung nandun ka lang sa presensya ng Lord? Sumasamba ka, umaawit ka, tinataas mo ang pangalan niya, minamahal mo siya. Sa mga sitwasyong yon, doon inaayos ng Diyos ang ating isip. Mas binibigyan niya tayo ng tamang kaisipan. Tinatanggal niya yung lahat ng takot. Tinatanggal niya yung lahat ng galit ng tampo. Tinatanggal niya yung lahat ng rebellion sa ating mga puso. In the presence of our God, there is fullness of joy, and there are pleasures forevermore. Amen? So kapatid, kung meron kang mga answered prayer, meron kang hinihingi, wala pa rin hanggang ngayon. Just worship God. Trust God. Rejoice in the Lord and keep on communing with our God. Hallelujah. Thank you, Jesus.